Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1031, nakakabaliw na labanan. Hindi naintindihan ng karamihan. Pinapahintulutan niya sina Linfang at Zuan Yuan na subukan ito. Pinapahintulutan sila ni Hao Qinglin na lumaban sa normal na kondisyon, ngunit kung matatalo ang isa sa kanila, hindi ba ito magiging hindi patas? Hindi nila magagawang maging mga alagad ng imperial na paglilinang. Pinapayagan ko kayong lumaban sa normal na kondisyon, pwede mong gamitin ang kahit anong gusto mo. Siyempre, nakita ng lahat kung gaano kayo kalakas kaya kino-consider ako na pareho kayong nakapasa sa exam. Sa palagay ko walang sino man ang may sasabihin laban doon. Sabi ni Hao Qinglin na nakatingin sa karamihan. Tumanggo ang lahat. Siyempre wala silang pakialam. Kung mananatili sa ilusyon si Zuan Yuan o Linfang at ipinagpatuloy ang pagsusulit, magkakaroon din sila ng pagkakataon na lumaban din sa kanila at walang gustong lumaban sa kanila. Sige, haha. Kahanga-hanga. Kaya nating lumaban ayon sa gusto natin. Natatawang sabi ni Zuan Yuan. Linfang, bibigyan kita ng pagkakataon na ipakita sa lahat ang iyong mga kakayahan. Nakakatawa. Sabi ni Linfang nang marinig niyang pinagtatawanan siya ni Zuan Yuan. Pagkatapos ay malamig niyang sinabi. Ipapakita ko lang sa iyo na ang pagiging mayabang ay mapanganib kapag ang isa ay hindi sapat na malakas. Hindi ako makapaniwala na sobrang confident mo. Titingnan natin. Sabi ni Zuan Yuan. Pagkatapos ay nagsimula siyang maglakad patungo kay Linfang. Isang hindi kapanipaniwalang lakas ang nagsimulang damaloy sa kanyang kamay. Kahit na sa lakas ng unang layer ng Tianqi, ito ay hindi kapanipaniwala. Kahit na sa purong lakas, kaya kitang talunin. Sabi ni Zuan Yuan na naglalakad patungo kay Linfang. Ikaw lang ang nag-iisip ng ganyan. Sabi ni Linfang habang pinapalakas ang dugo. Pinagsama rin niya ang purong Qi, ang lakas ng Heruka at ng Buddha. Nagsimulang damaloy ang iba't ibang klase ng lakas sa buong katawan niya. Pagkatapos ay naglakad si Linfang patungo kay Zuan Yuan, nang walang takot. Mamatay. Galit na sigaw ni Zuan Yuan habang sumusuntok kay Linfang. Wala sa kanila ang kumikislap. Hindi masama. Pero, asar ka na. Sigaw ni Zuan Yuan. Sa isang iglap, naglabas siya ng lakas. Nagsimulang lumipad ang kanyang buhok sa hangin at para siyang baliw. Ang kanyang suntok ay mas malakas kaysa sa mga paghihigpit. Dugo Qi. Malamig na tiningnan siya ni Linfang. Inilabas din niya ang kanyang lakas ng Heruka at ipinalibot ang kanyang dugo sa loob ng kanyang katawan. Parang dragon ang kamao niya. Asar. Galit na sigaw ni Zuan Yuan. Nakakatakot ang boses niya at masakit na tumatagos sa eardrum ng mga tao. Pareho silang napaatras. Ilang daang metro ang layo sa pagitan nila. Hindi naintindihan ng karamihan. Ang dugo ni Linfang ay tila malakas din. Walang kalamangan si Zuan Yuan. Nagulat din si Zuan Yuan. Naramdaman niya ang dugo ni Linfang, medyo malakas ito. Nagbago ang ekspresyon ng mukha niya. Akala niya ay dudurugin niya si Linfang sa isang kisap mata gamit ang lakas ng kanyang dugo, ngunit hindi ganoon ang nangyayari. Kahit na sa kanyang imperial blood, wala siyang kalamangan. Mukhang kailangan kong gumamit ng ilang mga espesyal na pamamaraan upang makakuha ng kalamangan. Malamig na sabi ni Zuan Yuan. Iginalaw niya ang kanyang mga kamay, na parang sumasayaw, at naglabas ng mapang-ipang lakas. Boom! Sinuntok ni Zuan Yuan ang kapaligiran patungo kay Linfang. Naramdaman ni Linfang ang mapang-ipang lakas. Pakiramdam niya ay luluhod siya sa ilalim nito, ngunit hindi niya ginawa. Medyo mahina ka. Sabi ni Zuan Yuan na tumatakbong muli patungo kay Linfang. Muli niyang sinuntok ang hangin kay Linfang. Naramdaman ni Linfang ang enerhiya at parang mababali ang kanyang mga buto. Lakas ng demonyong selyo. Naglabas si Linfang ng lakas ng demon silang at sinuntok ang kapaligiran. Biglang naramdaman ni Zuan Yuan na hindi makakilos. Kung bibilanggan lang ang talento sa mundo ng paglilinang, masyado kang mahina. Sabi ni Linfang. Ito ay isang sagupaan ng mga titans. Ang mapang-ipang lakas ni Zuan Yuan ay maaaring mangapi kay Linfang. Ang lakas ng Heruka ni Linfang ay maaaring maparalisa si Zuan Yuan. Napakalakas nilang dalawa. Kung ako ay masyadong mahina, pagkatapos ay turuan ako kung paano maging isang malakas na cultivator. Sabi ni Zuan Yuan. Pagkatapos ay galit na galit siyang sumigaw. Mamatay. Ang mga soundwave na nilikha ng kanyang boses ay naging matalas na talam at lumipat patungo kay Linfang. Tumalikod si Linfang at galit na humagulgol. Sa isang iglap, nagpakawala siya ng hindi kapanipaniwalang lakas. Ang mga tunog na ibinubuga ng pag-atake ni Linfang ay parang galit na dragon. Boom boom boom. Nasira ang kapaligiran habang si Zuan Yuan ay napaatras din. Nang hamina na ang hangin sa pagitan nila, mukhang nabalisa si Zuan Yuan. Wala man lang siyang kalamangan. Nagulat din ang mga tao. Si Linfang ay hindi kapanipaniwala. Alam nilang may dugong imperial si Zuan Yuan at malakas siya, ngunit wala pa rin siyang kalamangan. Sa ngayon, ito ay isang draw sa pagitan nila. Pwede mong ipagmalaki ang sarili mo, ang tatag mo. Ngayon, ipapakita ko sa iyo kung ano ang tunay na lakas ng layunin. Malamig na sabi ni Zuan Yuan. Nagalit talaga siya dahil akala niya matatalo niya si Linfang sa loob ng ilang segundo. Mapagmalaki man o hindi, hindi mo ako mahuhusgahan, pakitang tao ka lang. At ngayon, nagiging mahirap para sa iyo ang laban na ito. Mapanuksong sabi ni Linfang.
Hinatak ni Zuan Yuan ang mahabang mukha, ngunit hindi tumugon. Nagsimula siyang tumakbo muli patungo kay Linfang. Kumalat ang mga dagandong sa hangin habang naglalabas siya ng napakapangit na chi. Ang aking determinasyon ay nakapagpapalaki at nagpapalakas sa akin. Walang makakalaban sa lakas ko, sabi ni Zuan Yuan. Ang kanyang layunin ay naglalaman din ng puwersa ng lupa at langit. Isang galit na dragon ang lumitaw sa langit sa itaas. Bihira akong makakita ng mga taong kasing yabang mo, sabi ni Linfang na may malamig na ngiti. Nagsimula na rin siyang tumakbo pasulong. Ang kanyang espada na si Chi ay nagsimulang maglabas ng mga tunog ng pagsipol sa hangin habang umuusad ito ng may hindi matitinag na determinasyon. Nagulat si Zuan Yuan at sinabi, Level 7 Sword Intent, hindi masama, ngunit laban sa aking antas 8 layunin, ano ang magagawa mo? Boom boom. Nagpatuloy si Zuan Yuan sa pasulong. Gusto niyang sirain ang espada ni Linfang na si Chi. Ganoon ba, umaasa lang ako sa Level 7 Sword Intent ko, sabi ni Linfang na sumulong kay Zuan Yuan. Naglabas din siya ng fire energy na naglalaman ng fire intent. Nagulat ang karamihan. 2 layunin, at bawat isa ay nasa mataas na antas. Biz. Isang bagyo ang lumitaw at bumangga sa espada at apoy na chi. Napanganga ang mga tao sa pagkamangha. Level 7 Sword Intent, Level 6 Fire Intent, at Level 6 Wind Intent, sapat na ba iyon? Tanong ni Linfang. Walang imak ang karamihan. 3 magkakaibang uri ng layunin. Level 7 Sword Intent, at Level 6 Wind and Fire Intent, nakakatakot iyon. Pinagkadalubhasaan ni Linfang ang 3 iba't ibang uri ng layunin sa napakataas na antas kahit na nakalusot pa lamang siya sa ika-4 na layer ng Tianqi. Tumigil ka na sa pagsasalita at lumaban, tingnan natin kung sapat na. Sigaw ni Zuan Yuan. Tumakbo siya patungo kay Linfang sa ere. Ang kanyang layunin at puwersa ng lupa at langit ay nagiging mas makapal at mas makapal. Ang sword, fire at wind energies ni Linfang ay nag-condense din gamit ang lakas ng lupa at langit. Magkasama, ang lahat ng mga enerhiya na iyon ay mas malakas. Mamatay. Sigaw ni Zuan Yuan. Ang kanyang chi ay gumagalaw patungo kay Linfang na may hindi kapani-paniwalang bilis. Boom boom. Parang guguho ang langit at lupa. Parehong napaatras sina Linfang at Zuan Yuan. Kumalat sa hangin ang mga dagandong. Gaya ng dati, hindi siya nagawang samantalahin ni Zuan Yuan. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1032, ang katawan ng 2 tao. Ang mga enerhiya ay dahan-dahang nagkalat. Si Zuan Yuan ay malamig na nakatitig kay Linfang, ngunit walang sinabi. Kanina pa sila nag-aaway, pero ni minsan ay hindi niya nakuha ang kalamangan. Wala siyang masabi. Ang tanging magagawa niya para ipakita sa lahat na siya ang pinakamagaling ay patayin si Linfang, kung hindi ay walang maniniwala sa kanya. Isa pa, iyon lang ang paraan para mapatunayan sa sarili niya na siya ang pinakamalakas at walang makakatalo sa kanya. Sa pagkakataong ito, galit na galit si Zuan Yuan. Si Linfang ay mukhang malamig at nakahiwalay. Hindi siya mukhang masaya o malungkot, hindi galit o tuwang-tuwa. Ang mga disipulo ng mayayaman at makapangyarihang mga angkan ay hindi maaaring makipagkompetensya sa mga taong may dugong imperial, iyon ay isang katotohanan. Ang mga kakayahan ni Zuan Yuan ay talagang hindi kapani-paniwala. Kaya naman naging mayabang siya. Kahit sa harap ni na Hao Qinglin at Mo Chen, kumilos siya ng mayabang at walang takot. Umaasa na lang siyang malalampasan niya ang mga ito balang araw. Iisa lang ang layunin ng taong iyon, ang maging emperador. Gayunpaman, hindi natakot Linfang. Nakakita na siya ng mga dakilang emperador, naroon siya sa palasyo ng Jade Emperor at nakita niya ang 4 na estatwa. Lahat sila ay mga emperador at dakilang emperador, nakita niya ang 3 buhay na demonyong emperador at ang demonyong emperador sa lambak ng kamatayan. Nais ni Zuan Yuan na maging isang emperador, si Linfang ay hindi lamang umaasa na maging isang emperador, nais niyang maging isang mahusay na emperador. Biz. Sa himpapawid, muling gumalaw si Zuan Yuan. Gumapang ang kanyang kamay sa kalangitan nang lumitaw ang bakas ng enerhiya. Biz. Isa pang alon ng enerhiya ang lumitaw. Isang salita ang lumitaw sa langit, ang salitang Zuan. Sa paligid ng salita, mayroong isang hindi kapani-paniwalang dami ng mga enerhiya. Kahit na ang karamihan ng tao na napakalayo ay nararamdaman ang mga enerhiya na iyon. Hindi tumigil si Zuan Yuan. Sumulat siya ng isa pang salita sa langit. Yuan. Ano ang isang hindi kapani-paniwalang lakas? Iyan ay mga mahiwagang banal na mata. Isinulat niya ang kanyang sariling pangalan gamit ang mga ito, napakahusay, napakadakila. Naisip ng karamihan. Sa pagkakataong ito, ano ang gagawin ni Linfang? Nang tumingin sila kay Linfang, nakita nila na siya ay mukhang kalmado at hiwalay. Dahan-dahan niyang ibinaba ang ulo at saka iniangat ang ulo. Sinimulan ding igalaw ni Linfang ang kanyang mga kamay. Ang mga markang iniwan niya sa kalangitan ay naglalaman ng hindi kapani-paniwala at tila walang katapusang dami ng enerhiya na umaalon at nagbabago. Ang mga nakamamatay na enerhiya ay lumitaw mula sa mga markang iyon. Magagawa rin ito ni Linfang. Naisip ng karamihan. Lalong nagulat ang mga tao. Sina Zuan Yuan at Linfang ay nagkaroon ng maraming spells at techniques na nakuhanan. Ang salitang Zuan Yuan ay naging mas kakaiba ngayon. Tumakas din ang mapang apang kapangyarihan nito. Sumulat din si Linfang ng isang salita. Isinulat niya ang salitang mamatay sa langit.
Naglalaman ito ng hindi kapani-paniwalang lakas ng espada. Ang salitang Zuan Yuan ay naglalaman din ng layunin ni Zuan Yuan. Ang salita ni Lin Fang ay naglalaman ng sword energies. Itinaas ni Zuan Yuan ang kanyang ulo at tumingin sa salita ni Lin Fang, bumuntong hininga siya, ngunit nagpatuloy sa pagkondense ng enerhiya sa kanyang salita. Hindi ko akalain na kailangan kong gumamit ng tunay at tunay na lakas ng dugo laban sa iyo. Ito ang unang pagkakataon na kailangan kong gawin iyon laban sa isang taong katulad mo. Mabagal na sabi ni Zuan Yuan. Sa wakas, ipapakita ni Zuan Yuan kung ano talaga ang hitsura ng kanyang lakas ng dugo. Sa wakas, matatalo na si Lin Fang. Gayunpaman, maaari na niyang ipagmalaki na nagawa niyang lumaban ng ganoon katagal laban kay Zuan Yuan. Itinaas ni Zuan Yuan ang kanyang kamay at ikinalat ang nakakatakot na enerhiya. Ang salitang Zuan Yuan ay nawala din. Tumingin si Lin Fang kay Zuan Yuan at ngumiti. Nagtaas din siya ng mga kamay. Ang kanyang salitang mamatay ay nawala rin. Pagkatapos, inilabas ni Zuan Yuan ang kanyang lakas ng dugo na naglalabas ng mga tunog ng pagsipol. Ipapakita ko sa iyo kung paano lumaban ng isang emperador. Kahit matalo ka, kaya mong ipagmalaki ang sarili mo. Mabagal na sabi ni Zuan Yuan. Unti-unting naging ilusyon ang kanyang katawan na para bang nagpapalit ng katawan. Mukha siyang dominante, maharlika at makapangyarihan. Mukha siyang emperador nang lumabas ang lakas ng dugo niya. Dugo ng imperyal iyon. Ang kanyang laman ay naglalaman ng imperyal na lakas. Walang hindi niya magawa. Sa sandaling iyon, mukhang marangal si Zuan Yuan na parang walang makakapidyo sa kanya. Kahit na sa lakas ng unang layer ng Tianqi, mukhang hindi ka panipaniwala. Sa kanyang tunay na lakas ng ikapitong layer ng Tianqi at sa kanyang hindi ka panipaniwalang imperyal na dugo, mas nakakatakot pa sana siya. Hindi maisip ng karamihan. Sa katawan ng isang emperador, ang isa sa aking mga suntok ay sapat na upang patayin ang isang tao sa parehong antas. Sabi ni Zuan Yuan. Si Zuan Yuan ay kumikilos na ngayon na parang siya ay isang tunay na emperador. Sabi ko sa iyo, sa paningin ko, pareho ka sa iba. Cultivator ka lang, yun lang, sabi ni Lin Fang na walang pakialam. Nagsimula ring maging ilusyon ang katawan ni Lin Fang. Naliligo siya sa mga gintong ilaw. Napakabilis, si Lin Fang ay naging isang sinaunang Buddha. Mukha siyang maharlika, marangal, dominante. Pagkatapos, naging Heroka siya at bigla siyang napalibutan ng mga demonyo at malamig na enerhiya. Nagsimulang tumibok ang puso ng mga tao. Ang katawan ni Lin Fang ay kumikislap, isang segundo ay may anyo siya ng isang Buddha, ang isa naman ay may anyo siya ng isang Heroka. Nagulat din si Hao Qinglin. Kumikislap ang kanyang mga mata. Sa kontinente ng Siyam na ulap, isang tao lamang ang may ganoong katawan, ito ay ang tatlong buhay na demonyong emperador na nagsanay ng tatlong buhay na kasanayan sa Buddha demonyo at siya ay pambihira. Mayroong tatlong tao sa isang katawan, bawat katawan ay hindi kapanipaniwalang malakas. Lahat sila ay may lakas ng isang dakilang emperador. Sa sandaling iyon, nakakagulat, ipinaalala ni Lin Fang sa kanya ang tatlong buhay na demonyong emperador. Ang mga demonyong enerhiya ni Lin Fang ay tumitindi sa sandaling iyon. Mukha siyang demonyo at lalong nagiging kakaiba ang katawan niya. Si Zuan Yuan ay mukhang isang Panginoon at si Lin Fang ay mukhang isang Diyos ng kamatayan. Ginagamit ni Lin Fang ang Demon Buddha form para makinabang ng husto mula sa mga demonyong enerhiya at upang itago ang isang bagay. Nakikita ko, naisip ni Hao Qinglin. Ngunit ano ang gustong itago ni Lin Fang? Nais ba niyang itago ang isang demonyong kasanayan? Si Lin Fang ba ay may makapangyarihang demonyong kasanayan? Sige, sige. Si Zuan Yuan ay nakatitig sa likod ni Lin Fang. Hindi niya akalain na si Lin Fang ay maaari ding maging demonyo. Si Lin Fang ay hindi mas mahina kaysa sa kanya sa sandaling iyon. Mula ngayon, hindi ko nasasabihin na isa kang insekto, gayunpaman, papatayin pa rin kita. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1033, nagsisisi ka ba? Gusto mo akong patayin? Sabi ni Lin Fang na mukhang demonyo. Pagkatapos ay malamig niyang idinagdag. Nakakatawa, maaari mo ba akong patayin? Ang iyong demonyong katawan ay malakas, ngunit ang iyong katawan ay sapat na malakas. Kung wala kang makapangyarihang kakayahan at lakas para suportahan sila, matatalo mo ba ako? Pagmamalaki ni Zuan Yuan. Pagkatapos ay nagsimula siyang tumakbo pasulong. Sa isang iglap, dumating siya sa harap ni Lin Fang at sinuntok ang hangin sa kanyang direksyon. Gusto niya munang makita kung gaano kalaban ang katawan ng Heroka ni Lin Fang. Mabali kaya niya ang mga buto ni Lin Fang sa pamamagitan lamang ng kanyang imperyal na lakas. Boom boom. Isang malakas na pagkalat sa hangin pati na rin ang mga nakakatakot na enerhiya. Halos hindi makahinga si Lin Fang sa isang segundo. Hindi iyon ang lakas ng unang layer ng Tianqi, iyon ay mas malakas. Kahit na ang mga cultivator ng ikatlo at ikaapat na layer ng Tianqi ay hindi makayanan ang pag-ataking iyon. Ang mga demonyong enerhiya ay tumaas sa hangin. Dahan-daang itinaas ni Lin Fang ang kanyang mga kamay at sinuntok pabalik sa kamao ni Zuan Yuan sa pagkakataong ito. Isang napakalakas at malakas na tunog ang kumalat sa hangin. Napakaseryoso ng ekspresyon ng mukha ni Zuan Yuan. Kahit na malakas ang katawan niya, hinaranggan siya ng lakas ng Heroka ni Lin Fang. Iyon ay kahanga-hanga upang sabihin ng hindi bababasa. Biglang naglabas ng enerhiya si Zuan Yuan mula sa kanyang kamay.
Bumangon siya sa hangin at tumingin kay Linfang mula sa itaas. Ipapakita ko sa iyo kung ano ang tunay na lakas. Malamig na sabi ni Zuan Yuan. Nagsimula siyang magkondensasyon ng mas maraming enerhiya sa kanyang kamao nang lumitaw ang isang dambuhalang kamay ng imperial sa itaas. Kamay na pumapatay ng langit. Mamatay. Galit na sigaw ni Zuan Yuan. Nakakasilaw ang nakakakilabot at dambuhalang kamay na iyon, tila kaya nitong pasanin ang bigat ng langit mag-isa. Malaking kamay ng demonyo. Galit na sigaw ni Linfang. Isang dambuhalang kamay ng demonyo ang lumitaw sa langit. Hindi mahaharangan ng kamay mo ang kamay ko, sabi ni Zuan Yuan na itinapon ang sarili kay Linfang. Boom boom. Kung ang kamay ng demonyo ay nawasak, si Linfang ay nasa isang masamang posisyon. Ang demonyong si Qi ay sapat na para ma-suffocate ang ilang tao. Mahusay na celestial demonic skill, mamatay. Sigaw ni Linfang, bumangon siya sa hangin. Boom boom boom. Hindi sapat ang kamay ng imperial para harangin ang kamay ng demonyo. Si Zuan Yuan ay may malakas na corporeal body, ngunit siya ay tinulak pa atras pa rin. Tumakbo si Linfang sa hangin at tumayo sa itaas ni Zuan Yuan. Malamig ang tingin nito sa kanya. Ang kanyang mga balintataw ay napakaitim. Nanginag ang mga tao nang makita nila ang mga mata ni Linfang. Ginawa mo ang lahat ng mga hakbangin, akala mo ay hindi ka panipaniwala, at akala mo ay mapapatay mo ako. May sasabihin ako sa'yo, hindi mo ako mapapatay, pero kaya kitang patayin. Malakas at malinaw na inihayag ni Linfang. Ganyan ba talaga ka nakakatakot si Linfang? Naalala ng mga tao na umakyat si Linfang sa siyam na grupo ng hagdan. Noong una, inakala ng lahat na imposible ito, ngunit sa huli, ginawa ito ni Linfang. Ngayon, akala ng lahat na madaling mamamatay si Linfang, ngunit sila ay nakikipaglaban kung sino ang nakakaalam kung gaano katagal at si Zuan Yuan ay hindi na masyadong mainit. Demon Fury, mamatay. Galit na sigaw ni Linfang. Itim na enerhiya ang gamulong sa hangin. Sa isang iglap, isang nakakatakot na kamay ng demonyo ang gumalaw patungo kay Zuan Yuan na naglalabas ng kakilakilabot na mga tunog ng demonyo. Si Zuan Yuan ay natulala. Ano ang nangyayari? Si Linfang ay hindi lamang nagkondensing ng mga enerhiya sa kanyang demonyong katawan, mayroon din siyang hindi kapanipaniwalang mga kasanayan. Natutunan ba ni Linfang ang mga espesyal na kasanayan sa demonyo? Kahit magka-level man tayo o hindi, ako lang ang pumapatay ng iba. Talagang hindi mo ako papatayin. Mamatay. Galit na sigaw ni Zuan Yuan. Mabilis siyang bumangon sa hangin at muling naglabas ng lakas ng dugo. Ako ang magiging exception, sabi ni Linfang na mukhang nakakatakot kasama ang kanyang mga itim na estudyante. Baliw na demonyo, Art. Galit na sigaw ni Linfang. Ang kanyang demonyong katawan ay mukhang lubhang nakakatakot. Parang nanginginig ang lupa at langit sa takot. Milyon-milyong mga demonyo ang tila naglalabas ng kanilang mga pangil at nagngangalit na mga kuko. Nanginginig si Zuan Yuan, mukhang natatakot talaga siya. Libo-libong demonyo, libo-libong kuko. Sabi ni Linfang sa isang demonyong boses. Ang lahat ng mga kamay na iyon ay naglalabas ng mga sipol habang sila ay nagsasama. Pagkatapos, pinalibutan nila si Zuan Yuan. Si Linfang ay mukhang walang awa. Patuloy niyang ginalaw ang kanyang mga kamay. Nakakatakot ang itsura niya. Pinagsama ni Linfang ang ilang paputok na lakas sa kanyang mga kamay at sinabing, pagwasak ng demonyo, sirain. Biz. Pakiramdam ni Zuan Yuan ay hindi makagalaw, na parang naaagnas ang kanyang laman. Ang pag-atake ng Demon Destruction ni Linfang ay naglalaman ng mga corrosive energies at kumilos din bilang isang uri ng hola. Asar. Naglabas si Zuan Yuan ng mas maraming enerhiya. Gayunpaman, mukhang hindi nababagabag si Linfang. Ipinagpatuloy niya ang pag-condense ng kanyang mga demonyong enerhiya. Sirahin. Sabi ni Linfang. Muling bumagsak ang isang puwersa ng pagsabog sa katawan ni Zuan Yuan. Sirain. Ang boses ni Linfang ay umalangaw sa buong larangan ng digmaan, malalim at parang paos. Ipinagpatuloy ni Linfang ang pag-condense ng hindi kapani-paniwalang lakas ng demonyo at pinaghahalo si Zuan Yuan sa kanila. Art. Inilabas ni Zuan Yuan ang kanyang espiritu. Siya ay na-stuck sa Demon Destruction Cage ni Linfang, wala siyang choice kundi palayain ang kanyang espiritu. Mukhang hindi makapaniwala ang karamihan. Si Zuan Yuan, na may dugong imperial at malakas na katawan, ay nangangailangan ng kanyang espiritu upang makatakas sa pagkulong ng demonyo. Si Linfang ay may kalamangan ngayon. Sa tingin mo ba ay matutulungan ka pa ng iyong espiritu? Sabi ni Linfang sa malalim na boses. Malamig ang boses niya. Pagwasak, mamatay. Sabi ni Linfang. Sa isang iglap, pinalibutan ng kanyang explosive power si Zuan Yuan. Slash. Ang mga nakakatakot na tunog ay kumalat sa hangin habang ang lahat ay nakatitig kay Zuan Yuan. Ang malademonyong Qi ni Linfang ay tila hindi maarok. Art. Tumingin si Zuan Yuan sa langit. Paano? Kinakaagnasan ang kanyang katawan. Matatalo ba siya? Namumula ang kanyang mga mata. Hindi niya kayang sumuko. Gayunpaman, tiningnan siya ni Linfang nang walang ekspresyon. Huwag mong isipin na dahil may dugo kang imperial o mas maraming karanasan kaya madali mo akong patayin. Kung hindi pa sinabi ni Master Hao Qinglin na pareho tayong qualified, handa akong sabihin na qualified ka na maging isang imperial cultivation disciple. Sabi ni Linfang.
Kumunat ang noo ni Zuan Yuan. Galit na galit niyang sigaw at unti-unting nawala ang katawan niya sa ilusyon. Nanalo si Lin Fang. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1034, hinamak si Yang Ziye. Si Zuan Yuan ay namatay sa ilusyon. Walang imak ang karamihan. Ang mga demonyong enerhiya ni Lin Fang ay unti-unting kumalat. Gayunpaman, nandoon pa rin si Lin Fang. Si Zuan Yuan, na may dugong imperial at isang mahusay na mandirigma, na hinamak ang lahat at nagsabing madali niyang matatalo si Lin Fang, ay natalo. Napagtanto ngayon ng karamihan kung gaano nakakatakot si Lin Fang. Nakita na nila ito ng sarili nilang mga mata. Kung hindi nila ito nakita sa kanilang sarili, hindi sila makapaniwala. Si Zuan Yuan ay may talento at naisip na siya ay mauuna sa mga kandidato sa antas ng tiyan. Akala niya, pagkatapos noon, hihilingin niya ang kamay ni Yang Ziye at hahangaan siya ng Yang clan. Gayunpaman, iniligtas ni Lin Fang si Yang Ziye, pinahiya ng kanyang angkan at dinurog ang kanyang magiging asawa. Ipinakita ni Lin Fang sa lahat kung gaano siya kalakas sa pamamagitan ng pagtalo kay Zuan Yuan. Hindi makapaniwala si Yang Ziye. Nanginginig siya. Nakaramdam siya ng hiya. Nakikita pa rin niya sa kanyang isipan ang labanan. Naisip niya na si Lin Fang ay walang tao, isang mahina. Paulit-ulit niya itong pinahiya. Naisip niya na ang kanyang magiging manliligaw, si Zuan Yuan, ay matatalo si Lin Fang sa isang welga at hihilingin niya ang kanyang kamay noon. Si Qiu Yuzin ay nagulat din. Nakatingin siya kay Lin Fang sa kalangitan na may tibok ng puso. Napabuntong hininga siya sa pagkamangha. Natakot siya na si Lin Fang ay masugatan sa buong labanan. Wala siyang pakialam kung natalo man siya o hindi, gusto lang niyang maging ligtas siya. Hindi niya akalain na matatalo niya si Zuan Yuan sa napakagandang paraan. Tuwang-tuwa siya. Sina Qiu Lin at Qiu Mei, at maging ang ikatlong tiyuhin ni Qiu Yuzin ay gustong patayin si Lin Fang, napakatanga. Sila ay palaging galit sa kanya. Kung nakita lang nila ang nangyari sa ilusyon, malugod na tatanggapin ng Qiu clan si Lin Fang at ibibigay sa kanya ang kamay ni Qiu Yuzin. Siya ay isang tunay na henyo at ang kanyang kinabukasan ay maliwanag. Akala ni Zuan Yuan ay magiging emperador na siya, kung gayon, paano naman si Lin Fang? Hindi ba't ang ibig sabihin noon ay magiging emperador na rin siya? Siya ay kahanga-hangang. Lagi niya akong hinahayaang manalo. Isip ni Qiu Yuzin na may maningning ng ngiti. Ilang beses na niyang inatake si Lin Fang sa nakaraan, ngunit hindi kailanman ipinakita sa kanya ni Lin Fang ang kanyang tunay na lakas. Sa pag-iisip noon, nakaramdam siya ng saya. Hindi inakala ni Hao Qinglin na mananalo rin si Lin Fang. Sa hilagang bahagi ng lalawigan ng Bahwang, maging si Hao Qinglin ay nakarinig ng tungkol sa Zuan Yuan. Kaya naman aniya, kahit sino pa ang manalo ay pareho silang qualified. Sa totoo lang, sinubukan niyang tulungan si Lin Fang. Kung alam niya na mananalo si Lin Fang, mas gugustuhin niyang alisin si Zuan Yuan. Iyon ay magiging mas kawili-wili. Sa sandaling iyon, dahan-daang lumingon si Lin Fang at tumingin kay Yang Ziye. Natulala siya at namutla. Walang pagkakataon si Yang Zilan na maging isang Imperial Cultivation Disciple sa pagkakataong ito. Inalis siya ni Lin Fang. Ngayong si Zuan Yuan ay natalo na ni Lin Fang. Hindi niya kayang makipagkompetensya kay Lin Fang. Anong gusto mo? Tanong ni Yang Ziye kay Lin Fang. Tumingin si Lin Fang sa kanya mula sa itaas sa isang nakakainis na paraan. Lumipat sila ng mga lugar na tila. Dati, siya ang tinitignan ng masama. Iniligtas kita. Iniuwi kita ng ligtas at maayos. Pinahiya ako ng angkan mo. Si Zuan Yuan sana ang mauuna at ngayon ay natalo ko siya. Ano ang pakiramdam na makitang nawala ang basurang magiging asawa mo? Walang pakialam na sabi ni Lin Fang. Hinatak ni Yang Ziye ang mahabang mukha. Nanalo ka dahil pareho kayo ng cultivation level sa ilusyon. Ang lakas ng loob mong ikumpara ang sarili mo sa kanya. Malamig na sabi ni Yang Ziye. Talagang, 10 taon na akong nagsasanay sa pagtatanim at kaya ko na siyang talunin. Kapag naabot ko na ang ulap, duduraan ko siya. Mahinahong sabi ni Lin Fang. Hindi niya ipinagmamalaki na nanalo siya laban kay Zuan Yuan, pero at least, naturuan niya sila ng magandang aral. Hindi santo si Lin Fang, hindi rin siya naniniwalang may mga santo. Ang bawat isa ay may iba't ibang motibo at iba't ibang kaibigan. Ano ang layunin ng paglilinang kung ito ay mananatiling walang malasakit? Kung pinahiya siya ng mga tao, masisiyahan siya sa pagpapahiya sa kanila pabalik. Atake. Sabi ni Yang Ziye. Alam niyang wala siyang pagkakataong maging alagad ng imperial na paglilinang. Hindi rin siya bibitawan ni Lin Fang. Kinasusuklaman niya siya, na walang sino man, si Lin Fang, ang nagtanggal sa kanyang kapatid at ngayon ay aalisin siya ngayon. Itinaas ni Lin Fang ang kanyang kamay at sinuntok ang hangin sa direksyon ni Yang Ziye. Sa isang iglap, nawala siya sa ilusyon. Ang mga tao ay namangha. Walang nakaintindi sa nangyayari. Narinig na nila ang tungkol kina Yang Zilan at Yang Ziye na gustong pumatay kay Lin Fang. Kinasusuklaman nina Yang Zilan at Yang Ziye si Lin Fang. Siyempre, walang pakialam si Lin Fang sa kanila. Kung tutusin, gusto na nila siyang patayin mula pa noong una. May paka na sila laban sa kanya kaya hindi na kailangan ni Lin Fang na kumilos ng maawain. Pinagmamasdan sila ni Hao Qinglin. 1,000 tao ang naiwan sa ilusyon. Hindi ba kayo magpapatuloy sa laban? Walang pakialam na tanong ni Hao Qinglin.
Kapag hindi mo ituloy ang laban, ilalabas kita at maghahanda ng panibagong pagsusulit para sa iyo. Ano man ang desisyon mo, hindi maiwasang 81 katao na lang ang natitira. Maraming tao ang nanatiling tahimik, ngunit tila ayaw nilang magpatuloy sa pakikipaglaban. Masyadong mahirap ang pagsusulit na iyon. Kung sila ay pabaya, maaari silang maalis ng mabilis. Dahil ayaw mong makipag-away, ilalabas kita. Sabi ni Hao Qinglin. Nakipagkamay siya at nawala ang maliit na mundo. Muli silang nagpakita sa palasyo. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1035, pangangasiwa ni Mo Chen. Ang lahat ay nasa palasyo, kabilang ang mga naalis. Zuan Yuan, Yang Zilan, Yang Ziye, nandoon silang lahat. Boom! Naglabas si Yang Zilan ng nakakatakot na enerhiya kay Lin Fang. Gusto niyang patayin kaagad si Lin Fang. Tiningnan siya ni Lin Fang nang walang pakialam. Hindi man lang niya sinubukang iwasan ang pag-atake. Walang pakundangan. Sigaw ng galit na boses na nagpayanig sa buong palasyo. Bumagsak ang mga sound wave sa katawan ni Yang Zilan na nag-iwan sa kanya na gumagapang sa lupa at dumura ng dugo. Brother! Mukhang naalarma si Yan Ziye. Nilinggan ni Yang Zilan si Hao Qinglin habang naglalabas pa rin ng dugo. Hindi na siya naglakas loob na magalit muli. Si Hao Qinglin ay napakalakas. Kahit na mayaman at makapangyarihan si Yang Zilan, wala siyang magagawa laban kay Hao Qinglin. Sa susunod, papatayin kita. Malamig na sabi ni Hao Qinglin. Galit na galit si Lin Fang dahil hindi nirerespeto ni Yang Zilan ang banal na lugar na ito, ang Tiantai. Nagpakita siya ng kawalang galang sa Tiantai at sa mga naninirahan dito. Si Yang Zilan ay talagang ganito kawalang galang. Ang pag-atake ni Hao Qinglin ay hindi pa sapat para parusahan si Yang Zilan. Walang sinabi si Yang Zilan. Pakiramdam niya ay nawala sa kanya ang lahat. Siya ay kabilang sa isang mayaman at makapangyarihang pamilya. Nagawa niyang umakyat sa hagdan. Akala niya ay magiging isang Imperial Cultivation Disciple siya, ngunit sa huli, siya ay inalis ni Lin Fang. Ngayon, pinagtatawanan siya ng mga tao sa bahwang. Hindi man lang siya nakapaghiganti habang nandoon si Hao Qinglin. Maaaring patayin siya ni Hao Qinglin gamit ang isang daliri. Kung sinubukan niyang muli ang anumang nakakatawa, papatayin siya ni Hao Qinglin. Siya ang direktang alagad ng mga emperador, hindi siya natatakot sa mga yang. Si Yang Zilan ay suportado ng isang mayamang pamilya, si Hao Qinglin ay suportado ng mga emperador. Hindi mo alam kung paano ibahin ang mabuti sa masama. Mapanuksong sabi ni Lin Fang. Malamig na tiningnan ni Zuan Yuan si Lin Fang, ngunit hindi sumubok ng anuman. Sinulyapan ni Lin Fang si Zuan Yuan at nakita ang pagpatay sa kanyang mga mata. Siyempre, galit na galit si Zuan Yuan. Siya ay napakalakas, siya ay sikat, ang pagkatalo laban kay Lin Fang ay hindi isang bagay na inasam niya. Alam ng lahat na kung sila ni Lin Fang ay nasa parehong antas, hindi siya matatalo. Mabilis na kumalat ang balita sa bahwang. Malinaw kung sinabi sa iyo na ang mga naalis ay maaaring magpatuloy sa pagsasanay sa paglilinang sa Tiantai at mag-apply upang maging mga alagad ng imperial na paglilinang sa ikalawang batch. Siyempre pwede ka din umalis. Maaaring may magturo sa iyo ng paraan kung gusto mong umalis. Walang pipilitin na manatili sa Tiantai. Sabi ni Hao Qinglin. Maraming tao ang nagbuntong hininga. Naipasa nila ang unang bahagi ng pagsusulit, ngunit hindi ang ikalawang bahagi. Ngayon ay hindi na nila alam ang gagawin. Pwede ka nang umalis. Mabagal na sabi ni Hao Qinglin. Umalis na lang ang mga naalis. Sana maging isang Imperial Cultivation Disciple ka at manatili ka sa Tiantai para maprotektahan kanila magpakailanman. Malamig na sabi ni Yang Zilan Lin Fang. Tapos, umalis na siya. Nadurod siya. Nabigo ang isang henyong tulad niya. Magpakailanman. Nakakatawa. Sabi ni Lin Fang na malamig na sumulyap sa kanya. Nakapagtataka, pinagbantaan siya ni Yang Zilan. Kay tawa-tawa. Umalis ang magkapatid na Yang. Gayunpaman, naunawaan ng lahat na hindi papayagan ni Yang Zilan si Lin Fang ng ganito kadali. Kung sakaling umalis si Lin Fang sa Tiantai, hahanapin nila siya at papatayin. Pagkaalis nila, inilabas ni Hao Qinglin ang mga tao sa palasyo at bumalik sa kalsada. May mga palasyo sa paligid nila. Napatingin ang lahat sa 81 palasyong iyon sa malayo at umaasang mapupunta sa isa sa mga iyon sa lalong madaling panahon. Kung sila ay naging mga alagad ng imperial na paglilinang, magkakaroon sila ng sariling palasyo sa Tiantai. Napakaluwalhati. Tara na, sabi ni Hao Qinglin sa karamihan. Nagpatuloy sila sa paglalakad. May biglang tumakbo papunta kay Hao Qinglin. Brother, kumusta na? Ang taong iyon ay isa rin sa mga direktang disipulo ng mga emperador, si Mo Chen. Ayos lang, pwede na tayong lumipat. Hindi ako mag-aalala kung aalagaan mo sila. Kailangan mo lang siguraduhin na pagod sila. Tumiti si Mo Chen nang walang pakialam. Napailing si Hao Qinglin at ngumiti ng pilit. Brother, masyado kang mapagbigay. Sige, walang awa. Buong pusong tumawa si Mo Chen at sinabi ni Hao Qinglin, at tumango. Sige, sa iyo sila. Brother, huwag kang masyadong mabait sa kanila. Sige. Sabi ni Mo Chen na tumatango at tumatawa. Pagkatapos ay umalis si Hao Qinglin. Pagkaalis ni Hao Qinglin, ngumiti si Mo Chen sa mga tao at sinabi. Siguro pagod na kayo pagkatapos ng mahihirap na hamon na iyon. Dadalhin kita sa magandang lugar.
Napangiti si Mo Chen nang walang pakialam, binigyan niya ang lahat ng impresyon na siya ay magaan. Gayunpaman, ano ang ibig niyang sabihin sa magandang lugar? Nagtataka sila. Bukod, sa sinabi ni Hao Qinglin kay Mo Chen, mas lalo silang na-curious.